Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, August 25, 2026. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon ng Philippine National Police o PNP sa nangyaring shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University noong August 18. Ayon kay Police Regional Office 9 spokesperson, Police Major Shelemy Chang, hinihintay din nila ang magiging resulta ng investigasyon ng Special Investigation Task Group sa insidente. Alamin natin ang detalye mula kay Lea Ilagan live. Lea, kailan ba inaasahang mailalabas ang investigation report sa insidente na yan? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Wala pang tiyak kung kailan nila ilalabas ang resulta ng kanilang investigasyon o ang resulta ng ginagawang investigasyon ng Special Investigation Task Group o yung SITG. Kaugnay nga sa nangyaring pamamaril ng grade 8 student sa Ateneo de Zamboanga University noong August 18. Ayon kay Police Regional Office 9 spokesperson, Police Major Shelemy Chang, wala pa rin silang natatanggap na update kaugnay ng investigasyon. Hinihintay din aniya nila ang ibibigay na final report ng SITG kaugnay sa insidente. Maging ang pamunuan ng Ateneo de Zamboanga University ay wala pa rin kopya ng resulta ng investigasyon. The university has not yet received the official report of the police investigation. We had hoped to receive it today, but until it is formally provided to us, we will refrain from commenting on findings that have not yet been officially communicated. We continue to cooperate fully with the authorities and will share verified information when appropriate. Ella, nauna namang kinumpirma ng Criminal Investigation and Detection Group na katulong na sila sa pagsasagawa ng investigasyon ng SITG. Kaugnay naman yan, Ella, nakiusap din ang Ateneo de Zamboanga na iwasan ang pagbibigay ng mga puro-puro hinggil sa insidente. Hintayin aniya kung ano ang resulta ng investigasyon na isinasagawa ng pambansang pulisya. Umapela din ang mga ito sa publiko na wag nang i-share pa ang mga larawan at video ng shooting incident sa eskwelahan na nila ay naghahatid lamang ng takot sa ibang mga estudyante at mga magulang. Matatandaan, Ella, na sinabi nga ni DIL Secretary John Vic Remulla na agad naman nilang ilalabas ang resulta ng investigasyon kapag natapos na ito ng mga otoridad. Ella? Maraming salamat, Lea Ilagan. Naniniwala ang ilang eksperto at magulang na tama lamang ang pagpapaliban muna ng nakatakdang school safety drill para sa active attack incidents ng Department of Education. Ngayong araw sana ang nakatakdang pagsasagawa nito, subalit minabuti ng DepEd na wag muna itong ituloy at sinabing kukonsultahin muna nila ang mga eksperto. May report si Mia Alonzo. Sang-ayon ng ilang mga magulang sa naging desisyon ng Department of Education na ipagpaliban na muna ang pagsasagawa ng nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. Para kay Andy na mayroong anak na nasa junior high school, makatwiran lamang na wag munang ituloy ang mga ganitong uri ng drill dahil sa maaaring negatibong epekto nito sa kanilang mga anak. Kasi magkakagulo yan eh. Paano kung yung anak mo mahimatay na dun pa lang sa drill? Diba? Iba yung stress. Mape-pressure na nga sa araw. Mape-pressure pa dun sa drill. Batid ni Andy na mahalaga na matutuhan ng mga estudyante kung ano ang mga dapat gawin sakaling may mangyaring active attack sa loob ng eskwelahan. Subalit binigyang diin niya na bilang magulang, maaari naman itong ituro sa paraang hindi makapagdaragdag ng takot at stress sa mga bata. Kung saan niya ang tatanungin, mas mainam kung gawin na lamang sa pamamagitan ng orientation sa pagitan ng mga magulang at mga estudyante ang pagtuturo ng kasanayan imbes na magsagawa ng drill ng isang active attack. Yung iba kasi gagawin pang biro yan. Pagkatapos ng drill, ako sa nakakikita ko. Yung malaman pangalan nila may drill, hindi mo masabi na din. Bukod sa posisyon ng Philippine Psychiatric Association at Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry,
na walang sapat na ebidensyang nagpapakitang ang hyper-realistic active attack simulations ay nakapipigil ng mga insidente o nakapagpapababa ng casualties. Sinabi rin ng isa pang eksperto na maaari ring magbigay ng idea sa potential aggressor ang sobrang realistic na drill kung makikita nito kung paano kikilos at saan pupunta ang mga estudyante. Since alam niya yung drill, the more no malalaman niya kung kung saan dapat siya pupunta para talagang gawin yung gagawin niyang hindi maganda. Dahil kasi di ba nandun siya na nakita niya yung drill. Ay, ito pala gagawin nila So mas lalong nag-iisip ng yon. Bukod dito, may posibilidad din aniya na matrigger ang ilang bata at maisip nila na hindi na safe space ang paaralan. Kaya sa halip na simulation, iminumungkahi nito ang classroom orientation, pagpapalakas ng homeroom at guidance systems, at mas mahusay na pagtukoy sa mga estudyanteng may behavioral o emotional concerns. Sa pahayag na inilabas ng Department of Education, sinabi nito na ipagpapaliban muna nila ang pagsasagawa ng nationwide simultaneous school safety drill for active attacks incidents dahil sa ilang class suspension at ililipat na lamang sa unang linggo ng Setyembre. Tiniyak naman ng kagawaran na gagamitin nila ang dagdag na panahon para masigurong nakaayon ang drill sa rekomendasyon ng mga eksperto sa weather, disaster preparedness, child protection at psychosocial support. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nire-refine pa ng Philippine National Police at ng Department of Education ang pagsasagawa ng mga school safety drills sa mga eskwelahan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., lahat anya ng rekomendasyon sa kanila ng DepEd ay nakaangkla sa kaligtasan at interes ng mga mag-aaral. Nauunawaan anya nila ang sentimiento ng publiko na maaaring magdulot ng takot o distress sa mga estudyante at guro ang active shooter drills. Titiyakin ng PNP na magiging non-traumatic ang kanilang approach na gagawin. Nauna nang kinansela ng DepEd ang schedule ng nationwide active shooter drill sa buong bansa na nakatakda sana ngayong araw. Samantala, kailangan ng Department of Education ng nasa 2 bilyong piso para sa disaster response para sa mga nasirang classroom mula sa mga nagdaang bagyo at habagat. Ayon sa kagawaran, aabot ng nasa higit 9,000 mga classroom ang nasira ng nagdaang kalamidad. Nasa higit 100,000 mga mag-aaral naman ang naapektuhan. Ang kailangang pondo ng DepEd ay gagamitin para sa paglilinis hanggang sa pagpapalit ng mga nasirang modules. Sa ibang balita, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang planta na pagawaan ng sasakyan sa Caloocan City. Nais makita ng Pangulo ang magiging kakayahan ng bansa na makagawa ng sariling electric vehicle o e-vehicle. Makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, ano ang resulta ng ginawang inspeksyon ng Pangulo sa naturang planta? Yes, kumpiyansa si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na kaya ng Pilipinas na makagawa ng sarili nitong electric vehicles. Ito ang ipinahayag ng Pangulo matapos ang kanyang inspeksyon sa isang pabrika ng mga pyesa at bahagi ng sasakyan sa Caloocan City kanina. Ayon sa Pangulo, nais ng pamahalaan na masuportahan ng local manufacturing industry at matukoy ang mga hakbang na maaaring gawin ng pamahalaan para higit pang mapalakas ang produksyon ng kumpanya. Partikular na tinatarget anya ng administrasyon na makapag-manufacture ang bansa ng Filipino e-vehicle. Alam naman natin yan ang ating mga hangarin para mabawasan ang dependence on petroleum mga products na nanggagaling sa ibang lugar at sa ganung paraan ay magiging mas stable ang ating ekonomiya at ang hanap buhay ng lalong-lalo na yung mga kasama natin ang nagpapasada. So, the next step is to put in some of the new equipment that is still necessary for the production of the electric vehicle. But alam na namin yung gagawin, and together with our technical consultants, I believe that we will soon be seeing
Filipino electric vehicle, tricycle, at maybe down the road baka gawa na tayo ng jeepney. Nangako naman ang Department of Science and Technology o DOST na magbibigay ng teknolohiya na magpapahusay ng kalidad ng mga produkto at mapabilis ang produksyon ng kumpanya. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribohok. Pinagtibay ng Land Transportation Office o LTO at Bureau of Customs o BOC ang interagency enforcement sa investigasyon ng isang Porsche 918 Spider. Ayon sa LTO, kanilang sinisilip ang umano'y paggamit ng unauthorized plate ng nasabing sasakyan. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang LTO sa BOC para sa mas malawak na investigasyon sa mga impormasyong nagpapahiwatig ng posibleng misdeclaration sa importation. Ang Porsche 918 Spider ay isa sa mga high-end supercars na mahigpit na minomonitor ng mga otoridad dahil sa mga issue ng pagpasok sa bansa at paggamit ng mga plate na hindi otorisado. May mananagot po na empleyado ng LTO, siguradong may matatanggal po dito at makakasuhan. At meron ding mga registered owner na, kasi meron pang isang registered owner bago kay Mr. Ramsey na nakapangalan sa kanya. Pati siya, papatawag namin para ma-determine kung may kinalaman din siya dito sa ginawa nilang pagpapapel sa LTO. Sumalang na sa pagdinig ng House Committee on Appropriations ang nasa mahigit 46.435 billion pesos na proposed budget ng Department of Justice para sa taong 2027. Sa nasabing deliberasyon, napuna ng mga kongresista ang pagkakaroon ng bawas sa ilang attached agencies sa ilalim ng Justice Department. Ang detalye sa report ni Benedict Samson. Sinimulan ng busisiin kahapon ng House Committee on Appropriations ang panukalang budget ng Department of Justice sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 46.435 billion pesos. Sa presentasyon ng DOJ, idinitalye nito ang mga budget na nakalaan sa bawat attached agencies ng departamento, kabilang na ang Bureau of Corrections, Public Attorney's Office, Land Registration Authority, National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration, Office of the Solicitor General at iba pang tanggapan. Sa pagdinig, napuna ni House Committee on Justice Vice Chairperson Representative John Juric Pajernos ang naging bawas pondo sa NBI at Immigration sa susunod na taon. I manifest not just my full support for the proposed budget of the Department of Justice, but also the increase of its budget, especially for the NBI and BI, kasi nakita ko po ang NBI at BI 33% and 27% decrease. Meron po ba tayong brief lang na explanation kung bakit po nabawasan ng sobrang taas yung dalawang agencies na yan? But with that said, yun lang po, Mr. Chair. Yun lang po, briefly lang po sana. I believe this would be relative to the absorptive capacity ng agency. This was, of course, this is the DBM's call, no? But it was assessed by the DBM yung absorptive capacity of the two agencies. That's why we have catch-up plans for 2026 so that they are able to cope with the budget releases for the two respective agencies. But thank you very much, Your Honor, for the support. Ayon sa NBI, nais nilang hilingin sa komite na maibalik sana ang nabawas na pondo sa kanilang tanggapan. Partikular na dito ang budget sana sa increase ng hazard pay ng NBI agents, pati na ang pondo para sa procurement ng mga gamit panlaban sa cybercrimes. Meron kaming mga nilagay sa budget namin which was removed by the Department of Budget and Management. So I will make an appeal to the Committee on Appropriation. Probably ibalik yung ibang items, not everything but some of the items, especially yung hazard pay sana ng mga agents namin to increase it from 4,000 to 15,000. Medyo mabigat yung mga trabaho ng mga agents natin and I think it's much needed na tulungan sila. And then another one, one of the important thing is also we are asking for budget to buy tools to fight cyber crimes. About 80% of crimes today are related sa cyber. So there are available tools but we need the budget para ma-procure namin ito. Kaugnay nito, patuloy namang susuriin ng House Committee on Appropriations ang panukalang budget ng DOJ at attached agencies nito bago sumalang sa plenaryo ng Kamara.
Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa 324 billion pesos ang hinihinging pondo ng Department of National Defense o DND para sa susunod na taon. Naglaan naman ng malaking bahagi ng pondo para sa pensyon ng mga veterano at retiradong mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ang pinakamalaking popondohan ng DND para sa susunod na taon? Magandang umaga dyan. Sa ngayon, ang nakita natin doon sa kanilang initial na presentasyon ay itong para nga sa budget ng pensyon ng mga veterano at retirees ng Armed Forces of the Philippines. At sumalang na nga kanina, Juno, sa deliberasyon ng Kamara ang panukalang pondo ng Department of National Defense o DND para sa susunod na taon. Aabot po yan sa 324.632 billion pesos. Dumalo ang mga opisyal ng DND sa pangunguna ng Secretary Gilbert Teodoro at mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa nasabing pondo, 50 billion pesos ang para sa revised modernization program ng AFP. Target ng DND na makabili pa ng mga karagdagang asset na magagamit din sa rescue operations tuwing may kalamidad. Mapalakas ang presensya ng mga militar sa iba't ibang lugar sa bansa. Aminado sa Secretary Teodoro na kailangan pa ng mga karagdagang tauhan, partikular ang sandatahang lakas ng bansa. Samantala, 82.9 billion pesos naman sa pondo ay para sa pensyon ng mga veterano at retirado membro ng AFP. Kinikilala ng kagawaran ang kontribusyon ng mga ito kaya dapat bigyan ng nararapat na benepisyo. Ang natitirang halaga ay para sa kanilang capital outlay at operational expenses. Sinabi rin kanina ni Secretary Teodoro, isa sa kanilang binibigyan ng prioridad ang unang Bangsamoro parliamentary elections. Mahalaga ang sabing electoral exercise bilang bahagi ng peace process, partikular sa rehiyon ng Mindanao. Yan ang ating update mula dito sa House of Representatives. Balik sa June. Maraming salamat, Dante Amento. Samantala, nilinaw ni Senator Francis Chis Escudero ang tunay na layunin ng panukalang pagpapalawig sa termino ng barangay at sangguniang kabataan officials. Nagbabalik si Dante Amento. Hindi term extension o pagpapalawig ng termino ang hangad ng Senate Bill No. 2387 na naglalayong gawing 5 taon ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan official. Ayon kay Senator Francis Chis Escudero na siyang may akda ng panukalang batas, ang pagtatakda ng fixed term sa mga naturang opisyal ay inaasahang magre-resulta sa definite cycle ng halalan. Nakikita rin anya na sa ganitong paraan ay maiiwasan ang paulit-ulit na pagpapaliban ng BSKE. My bill does not extend, my bill fixes. So we're not extending, we're fixing. Kapwa-pabor ang Department of the Interior and Local Government at NAMFREL sa planong gawing 5 taon ang termino ng barangay at SK officials mula sa kasalukuyang 4 na taon. Our initial position, Mr. Chair, we are supporting the proposed measures po. I think 5 years is enough because you also have to consider also the other terms of the local government officials who has a fixed 3-year term. Nakatakda namang maglabas ang Senado ng committee report ngayong linggo upang matalakay na ang panukala sa plenaryo at mapagdebatehan. Kung maisa sa batas, ang susunod na regular na BSKE ay gaganapin sa Nobyembre 2028 na susundan ng halalan tuwing 5 taon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Suportado ng AFP ang panawagan na iban ang mga social media page na nagpapalaganap umano ng foreign state-sponsored malign influence campaigns kaugnay ng West Philippine Sea. Mula sa Camp Aguinaldo, may report si Ryan Lacanlale live. Ryan, bakit itinuturing ng AFP na banta sa pambansang seguridad ang ganitong uri ng online campaign?
June, ayon sa AFP, hindi na lamang sa karagatan at sa himpapawid na gaganapang labanan para sa West Philippine Sea. Umaabot na rin ito sa digital at information domains. Ipinaliwanag ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na ginagamit umano ang Foreign Malign Influence o FMI sa pamamagitan ng mga organisadong online proxy accounts, mapanlinlang na media outlets at psychological manipulation. Layon umano ng mga ganitong operasyon na paghati-hatiin ng mga Pilipino at pahinain ang tiwalas ng publiko sa mga institusyon ng national security. Maaari rin umanong hubugin ito ang pananaw ng publiko at bigyang katwiran ang mga iligal na gawain sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Kaya suportado ng AFP ang pagpanawagan ni dating Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Hayes Barbers na kumilos ang mga regulatory authorities laban sa mga foreign state-sponsored malign influence campaigns. Ang pahayag ng AFP ay lumabas sa gitna ng palitan ng pahayag sa pagitan ng Chinese Embassy at ilang opisyal ng Pilipinas, kabilang sina Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. at PCG West Philippine Sea spokesperson Rear Admiral J. Zariela. Iginiit ng AFP na kailangang kilalanin ang foreign malign influence bilang isang national security threat at patuloy itong nakikipag-ugnayan sa Kongreso, mga regulatory body at civil society para labanan ang mga ganitong aktibidad. At yan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Mas palalakasin pa ng Philippine Coast Guard ang kanilang fleet sa gitna ng inaasahang pagdating ng mga bagong barko sa mga susunod na taon. Ayon sa PCG, nasa plano ang pagdating ng hanggang 50 bagong sasakyang dagat bilang bahagi ng modernization program ng ahensya. Kasabay nito, naghahanda rin ang Coast Guard ng karagdagang personnel na mamamahala at mag-ooperate sa mga bagong barko. May ulat si Ryan Lacanlale. Inaasahang darating sa Oktubre ngayong taon ang 2 bagong barko ng Philippine Coast Guard o PCG at ito ay ang BRP Pag-asa at BRP Patag. Ang mga ito ay pawang 27-meter vessels na may bilis hanggang 25 knots. Nakuha ng PCG ang mga barkong ito sa pamamagitan ng grant mula sa Estados Unidos. Gagamitin ang mga ito para sa search and rescue, maritime safety at pagtugon sa mga emergency sa dagat, kabilang ang mga insidenteng may kaugnayan sa marine environmental protection gaya ng oil spill. Bukod sa 2 barkong ito, inaasahan ding darating sa susunod na 5 taon ang humigit kumulang 50 pang vessels bilang bahagi ng modernization program ng PCG. Kabilang sa mga planong barko ang 40 units ng 35-meter vessels mula sa France. Gayon din ang 5 97-meter vessels mula sa Japan na kapareho ng klase ng BRP Teresa Magbanwa at BRP Melchora Aquino. Inaasahang magsisimula ang pagdating ng ilan sa mga 35-meter vessels sa susunod na taon, bagamat hinihintay pa ng PCG ang pinakahuling status ng proyekto. Nakikita kasi natin yung mga next year na mga arrival ng mga bagong vessels. And within the 5 years, yung sinasabi palagi ni Commandant na we will be anticipating the arrival of 50 more ships. Kasabay ng pagdami ng barko, naghahanda rin ang Coast Guard para sa pangangailangan sa manpower. Ayon kay Commodore Cayabyab, natutugunan na ng PCG ang kasalukuyang personnel requirement batay sa kanilang 2026-2027 Table of Organization and Equipment. May proposal din anila ang ahensya sa Department of Budget and Management para sa karagdagang 40,000 personnel pagsapit ng 2030. We will be increasing our personnel kasi yan nga ang reason is to augment and for them to be deployed dito sa mga paparating ng mga vessels natin. At ang ginagawa naman natin ngayon in preparation sa mga dumarating na is yung pagkakandak ng training, particularly sa vessels operations and maintenance natin. So halos lahat ng mga dumarating na mga bagong recruit natin ay ina-assign natin sa barko at initrain natin to man this vessel.
Para naman matiyak na handa ang mga tauhan, isinasailalim sa training ang mga bagong recruit, partikular sa vessel operations at maintenance. Karaniwang nasa 20 hanggang 30 personnel ang kailangan sa isang barko, depende sa laki at klase nito. Samantala, aminado naman ang PCG na hindi pa rin sapat ang 50 bagong barko para ganap na matugunan ang lawak ng maritime territory ng bansa dahil binubuo ng mga pulo ang Pilipinas bukod pa sa lawak ng coastline at exclusive economic zone. Ayon sa ahensya, pangunahing gagamitin ang mas maliliit na vessels para sa inter-island operations, habang kakailanganin naman ang mas malalaking barko para sa mga lugar tulad ng West Philippine Sea. Well, definitely, Ryan, hindi pa rin, no? Kasi itong 50 na to na parating, that would support at least the minimum capability of our districts to have a ship on their area. So, we have 7,600 islands, and yun ang nagiging challenge sa atin ngayon, particularly yung sa West Philippine Sea. So, kakailanganin talaga yung malalaking barko dyan. So, kung titingnan natin yung 50 and the length of our coastline, yung laki ng ating area of responsibility, kasama yung exclusive economic. So, definitely 50 plus the 25 present are not enough, of course. So kakailanganin pa rin natin yung additional support. Sa kabila nito, sinabi ng Philippine Coast Guard na ang kasalukuyang modernization effort ang pinakamalaki nitong acquisition program para sa mga barko at air assets. And we are very thankful sa administration ngayon kasi ito ngayon ang pinakamalaking modernization acquisition ng Philippine Coast Guard, particularly sa mga vessels and mga air assets natin. Layunin nitong palakasin ang kakayahan ng PCG sa maritime security, search and rescue at iba pang operasyon sa malawak na nasasakupan ng bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tatagal pa na ang average na 47 araw ang lahat ng supply ng petrolyo sa bansa ayon sa Department of Energy. Sa ngayon, ang supply ng gasolina at diesel ay kaya pang tumagal hanggang higit 40 araw. Higit 100 araw naman sa supply ng kerosene, higit 700 araw para sa jet fuel, 54 na araw para sa fuel oil, at higit 30 araw sa liquefied petroleum products o LPG. Nakikita ng DOE na magiging stable naman ang supply ng petrolyo sa bansa sa kabila ng kaguluhan sa Middle East. Bumaba ang naitalang hunger rate sa bansa batay sa resulta ng latest survey na inilabas ng Social Weather Station o SWS. Mula sa nakaraan 23.2% na hunger rate noong March 2026, bumaba ito sa 20.3% buwan ng Hunyo ngayong taon. Mula sa 20.3% ng kabuang hunger rate, 15.8% dyan ay nakaranas nila ng moderate hunger habang 4.5% naman ang dumaan sa severe o matinding pagkagutom. Pinakamarami sa mga nakaranas ng gutom ay naitala sa Mindanao, sinusundan ng Visayas, Metro Manila at Luzon. Isinagawa ang survey noong June 20 to 29 mula sa 1,200 respondents sa pamamagitan ng face-to-face interviews. Nadagdaga ng bagong mga kaso ng waterborne diseases, influenza, leptospirosis at dengue o wild diseases ang lungsod ng Maynila. Batay sa talaan ng kanilang health department, 40 mga bagong kaso ng influenza-like illness ang nadagdag ngayon sa lungsod. 38 mga kaso naman ng leptospirosis, 7 kaso ng dengue at 1 kaso ng severe acute respiratory infection. Patuloy na hinihikayat ng lungsod ang publiko na magpakonsulta sa pinakamalapit na health facility kung makararanas ng sintomas ng anumang sakit. Napatay sa isang buy-bust operation sa Zamboanga del Sur ang Intelligence Office ng Pagadian City Police na kinilalang si Police Major Ayman Kuzaima Pantaran.
Napaslang si Major Pantaran sa gitna ng isinagawang operasyon laban sa mga suspect na iligal na nagbebenta ng baril noong gabi ng August 23. Kasama ring napatay sa operasyon ang 2 pang suspect. Naggawa po sila ng gun by bust kung saan naramdaman po nung mga nagbebenta ng baril na ang kaharap po nila ay mga otoridad na at pumutok po kagad laban kay Major. At yun nga, naging dahilan ng pagkasawi ni Major Pantaran. Nasawi din po yung 2 suspect dito sa insidente na ito. So ito nga po, nagpapaalala sa ating mga kasamahan na kinakaharap naming danger sa araw-araw po sa paggawa ng aming trabaho. Kinikilala naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang dedikasyon sa tungkulin ni Major Pantaran at nagpahatid ng pakikiramay at suporta sa naiwan nitong pamilya. Hindi sang-ayon ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa ilang terminong ginamit ng prosekusyon para ilarawan ang confidential funds ng bise. Samantala, ayaw namang ibunyag ng tagapagsalita ng partido ang kanilang strategy sa nagpapatuloy na impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo. Narito ang ulat ni Evan Alvarez. Modus operandi, scam at kasuklam-suklam. Ilan yan sa mga terminong ginamit ni Private Prosecutor Amando Ligutan sa paglalarawan sa umano'y maanumalyang paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Isa sa mga alegasyong ginagamit ngayon ng prosekusyon para tuluyang mapatalsik sa pwesto ang bise. Modus operandi nyo, ibibigay yung pera sa isang security officer, hindi bonded, tsaka babawiin, sinasabi mo, ng pinagbigyan ng pera ang acknowledgement receipt. Ma'am, hindi ba ito isang scam o tahasang panlililang sa pera ng kababayan? Hindi po ba kasuklam-suklam, labis-labis in English, unconscionable and extravagant as mentioned in the circular, for the office of the Vice President to spend 16 million pesos in 11 days or a total of 1.4 million pesos. Tutol ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa paggamit ng mga ganitong termino. Pinasalamatan naman ni Defense Spokesperson Attorney Michael Powa si Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero sa pagsang-ayon na hindi marapat ang mga ganitong salita sa impeachment court. Rason kung bakit na-strike off the record ang mga ganitong salita sa impeachment trial kahapon. Dahil pag sinabi mong modus, may insinuation kasi yun no, na baka ma-mislead ang publiko. But nonetheless, we, of course, different styles for different lawyers. Ayon kay Attorney Powa, sa ngayon wala silang ibang kapangyarihan kundi mag-object o tutulan ang mga ganitong salitang binibitawan ng prosekusyon, lalo na at nasa mga ito pa ang bola sa pagpipresenta ng ebidensya. You'll have to wait for when we present our evidence in chief para makita ng taong bayan kung ano pa talaga yung nangyari sa pondong ito. Isa sa mga testigong kapwa inilista ng depensa at prosekusyon ay ang nagpapakilalang bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Para sa depensa, wala pang katiyakan kung ihaharap nila ito bilang witness. Kasunod ng sinabi kamakailan ng isa pang abogado ni VP Sara na si Attorney Paulo Panelo na posibleng maging star witness si Madriaga ng depensa. So tingnan na lang natin kung kinakailangan na i-present siya o hindi. Pero sa ngayon, hindi muna kami magbibitaw ng anumang statement kung sino yung mga witnesses na ilalabas natin.
Para sa kampo, hanggat maaari, ayaw nilang isapubliko ang mga estratehiya nila bilang defense team ng pangalawang Pangulo. Kaya naman maging ang tanong kung ihaharap ba nilang testigo ang dating Chief Security Officer na si Colonel Raymond Dante La Chica na itinuturo ni Gina Acosta na may alam umano kung paano nagastos ang 125 million pesos na confidential funds ng OVP. Hindi rin muna sinagot ni Attorney Powa. Maging patient lang tayo para naman intayin natin yung turn naman ng defense, no? Na kami naman ang maglabas ng aming evidence in chief o mga ebidensya. Samantala, kontento rin ang partido sa kanilang maikling cross-examination kay Acosta kahapon. Ayon kay Powa, wala namang bago sa mga testimonya nito mula pa noong humarap sa House Committee on Public Government and Accountability. Kung may smoking gun man sa mga testimonya ni Acosta, gaya ng tingin ng prosekusyon, para sa depensa, sa huli, nasa impeachment court pa rin ang pasya kung paano ituturing ang testigo. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang kumakalat na ulat na humingi umano ang Vice Presidente ng private meeting kay President Ferdinand Marcos Jr. at sinabing kinumpirma mismo ni Duterte na walang ganitong pangyayari o plano. Ayon kay Attorney Michael Powa, hindi rin niya pinaniniwalaan ang mga pahayag na iniuugnay sa kanya tungkol sa umano'y debate nila ni Bicol Saro Party List Representative Ridon. Nanawagan si Powa sa publiko na maging mapanuri sa mga nababasa sa social media at tiyaking lehitimo ang sources bago maniwala sa mga impormasyon. So sabi ko, baka matanong ng media, gusto ko na rin sagutin na lang, at kung pwede, sagutin ko na lang na fake news. And she confirmed na walang ganong pangyayari or walang ganong plano. Gusto ko lang sabihin, dapat mas maging mapagmatsyag tayo sa mga nababasa natin sa SOCMED, try to find out kung legitimate yung sources, diba? Kasi ang dami na talagang mga fake news na kumakalat. Iniharap ng House Prosecution Team sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte ngayong araw ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Assistant Secretary Lemuel Ortonio. Hiniling ng prosekusyon sa impeachment court na ideklarang hostile witness si Ortonio para sa article of impeachment na confidential funds misuse, misappropriation at irregular liquidation. Mula sa Senado, may detalye si Rosalie Cos live. Rosalie, ano ba ang pinakamalaking natukoy ng prosekusyon sa testimonya ni Ortonio? June, walang dinatnang records na merong confidential funds ang tanggapan ng Vice Presidente at ngayon Naga City Mayor na si Leni Robredo. Kinumpirma ni Lemuel Ortonio, Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ito ang dahilan kung bakit humiling ang Office of the Vice President ng confidential funds sa tanggapan ng Pangulo sa pamamagitan ng Department of Budget and Management o DBM. Ginawa nito ang pahayag ng iharap bilang hostile witness ng House Prosecution Team si Ortonio kaugnay ng article of impeachment laban kay VP Duterte na maling paggamit ng confidential funds na nagkakahalaga ng 500 million pesos. Dahil isang hostile witness o testigong may salungat na interes sa prosekusyon, pinahihintulutan sa rules ng korte ang leading questions o mga pagtatanong na maaaring sagutin ng oo o hindi ng testigo. Sumentro ang direct examination ni private prosecutor na si Attorney Divina Gracia sa request ng confidential funds ni VP Duterte noong last quarter ng 2022. Based on the records that we have, there's no record of confidential funds. Ito ang dahilan kung bakit humiling ng confidential funds ang OVP sa DBM. Tama ba? Noong 2022. Dahil wala kayong dinatnaan na confidential funds ng pag-upo mo kasama ng pag-upo ng Vice President Sara Duterte. Tama ba? Yes, ma'am. Okay. And this request for confidential funds, ipinaabot ito sa DBM sa pamamagitan ng isang sulat. Tama ba? Letter request.
Kinumpirma rin ni Ortonio na nang humiling ang OVP ng confidential funds sa DBM noong August 2022, wala itong kalakip na physical and financial plan. Bagkus isinumite ang dokumentong ito noong September 16, 2022 na pirmado ni VP Duterte. Bukod dito, tinanong din si Ortonio kaugnay ng disbursement vouchers para sa confidential funds at iginiit na kung walang approval ng Vice Presidente, hindi mailalabas o maididisburse ang pondo. Kabilang din si Ortonio sa signatories para sa 4 na cheque ng confidential funds na nagkakahalaga ng 125 million pesos kada isa. Binigyan diin ni Ortonio bahagi ito ng duty nito bilang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. Bago maging opisyal sa tanggapan ni VP Duterte, naging tagapanguna ng Davao City Promotion Center si Ortonio mula 2016 hanggang 2018. Naging Chief of Staff din ito ni VP Duterte ng Davao City Vice Mayor at Mayor pa ito mula naman taong 2008 hanggang 2013. Sa kasalukuyan June ay naka-lunch break ang impeachment court at magre-resume ang pagdinig mamayang 12:45 p.m. kung kailan ipagpapatuloy ng House Prosecution Team yung direct examination kay Ortonio. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Rosalie Cos. Face-to-face classes sa isang paaralan sa Itogon, Benguet ngayong araw. Dahil ito sa safety concerns, kaugnay ng soil erosion at paghihina ng ilang protective structures sa paligid ng paaralan. Ang detalye hatid ni Grace Doctolero live. Grace, gaano kadelikado ang naturang paaralan sa mga mag-aaral at school personnel? Yes, Ella, sa Luwakan ni Itogon, Benguet, nakita sa ilang bahagi ng paaralan ang soil erosion habang may mga riprap at iba pa protective structures na na-erode o humina. Dahil dito, ipinasuspindi muna ang face-to-face classes sa Luwakan National High School ngayong araw para matiyak ang kaligtasan ng mga learners at school personnel. Kaninang tanghali, ipinatupad na ang suspensyon ng classes sa Luwakan National High School dahil sa nasabing safety concerns. Napansin sa paligid ng paaralan ang mga bahaging apektado ng soil erosion. May ilang riprap at protective structures na erode o humina habang may mga bahagi ng school facilities na posibleng mas ma-expose sa panganib. Dahil dito, nagdesisyon ang barangay na huwag munang ituloy ang face-to-face classes ngayong araw, Agosto 25. Ayon sa ipinalabas na executive order, magpapatuloy lamang ang face-to-face classes kapag humupa na ang mga hazardous conditions at matapos matiyak ng kinaukulang otoridad na ligtas na ang school premises at mga access routes. Patuloy namang minomonitor ang kondisyon sa paligid ng paaralan. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Agad na pinalikas ang mga estudyante dahil sa mga bitak sa gusali sa isang universidad sa Calbayog City, Samar. Samantala patuloy ang investigasyon sa umunoy food poisoning sa isang paaralan sa Santo Tomas, Davao del Norte. May report si Alan Manansala. Sa Visayas, nakitaan ng mga bitak ang gusali ng College of Computing and Information Science o CCIS ng Northwest Samar State University Main Campus kahapon, August 24. Nahulog din ang ilang debris mula sa gusali patungo sa volleyball court. Bilang pag-iingat, agad na pinalikas ang mga estudyante mula sa nasabing gusali. Iniimbisigan pa ng mga kinauukulang otoridad ang sanhi ng pagkakabitak ng gusali. At sa Mindanao, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa hinihinalang food poisoning incident sa Tulalyan National High School sa Santo Tomas, Davao del Norte. 29 na estudyante ang nakaranas ng pananakit ng tiyan, pagduduwal, pagsusuka at pagkahilo. Agad namang rumisponde ang Municipal Health Office at dinala ang mga apektadong estudyante sa Rural Health Unit para sa medical evaluation at kaukulang paggamot. Sa 29 na apektado, 18 ang inilipat sa Davao del Norte Hospital Carmen Zone, 4 sa Davao Regional Medical Center at 1 sa pribadong ospital.
Iniinspeksyon na ang school canteen at mga food booths sa paligid ng paaralan habang isinasailalim sa laboratory analysis ang nakolektang food sample upang matukoy ang eksaktong pinag-ugatan ng insidente. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinondena ni United Nations Secretary General Antonio Guterres ang ambush sa Jonglei State, South Sudan na ikinasawi ng 2 Ethiopian peacekeepers. Ayon sa expose ni Guterres, bukod sa 2 nasiwing Ethiopian peacekeepers, 7 iba pa nasugatan sa pag-atake sa isang UN mission in South Sudan o UN Miss Patrol ng mga hindi nakilalang armado. Binigyan diin ni Guterres na ang mga atake kontra sa UN peacekeepers ay malubhang paglabag sa international humanitarian law at maaaring ituring na war crimes. Nagpahayag din ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi at sa bayan ng Ethiopia ang UN leader. Anya, nananatili ang United Nations sa tabi ng mga biktima at kanilang mga pamilya sa panahong ito ng matinding pagsubok. Nagkasundo ang mga top diplomat ng South Korea at Estados Unidos na palakasin ang kanilang koordinasyon para sa North Korean nuclear issue at kapayapaan sa Korean Peninsula. Nagkausap sa telepono si Foreign Minister Cho Yoon at US Secretary of State Marco Rubio upang talakayin ang pagpapatuloy ng close communication at cooperation ng dalawang bansa. Binanggit din ni Minister Cho ang commitment ng Seoul na tumulong sa pagpapanumbalik ng malayang paglalayag sa Strait of Hormuz. Kasunod ito ng pagpapahayag ng pagkadismaya ni President Donald Trump saan niya'y hindi pakikiisa ng South Korea sa kahilingan ng Estados Unidos para sa seguridad ng Strait. Nagkasundo rin ng 2 diplomat na palakasin ang relasyon sa tariffs, investment agreement at security cooperation. Umabot na sa higit 70,000 residente sa Reno, Nevada ang lumikas dahil sa malawakang wildfire. Ang Hawk Fire ay sumiklab noong Sabado sa Sierra Nevada foothills at agad na kumalat sa higit 23 square miles. Nagresulta ito sa pagkasunog ng 32 bahay at pagkasira ng 6 na iba pa. 6 na ang naulat na sugatan kabilang ang 3 first responders at 3 civilians. Ayon sa mga opisyal, ang sunog ay human caused ngunit hindi pa tiyak kung ito ay sadya o aksidente. Nagpapatuloy ang mga firefighters sa pagpapatay ng mga hotspots at sinisikap na hindi tumawid ang apoy sa main highway na malapit sa mga bahay at negosyo. Sa kasalukuyan, ito ay nasa 27% containment na. We remain in unified command, and today we have representation from Truckee Meadows Fire, the incident commander, United States Forest Service, NV Energy, and the Washoe County Sheriff's Office. Today, the fire is a little over 15,000 acres. The fire is at 27% containment, and we got those numbers about 2 minutes before walking in here. And we still have more than 900 personnel assigned to the fire today. To date, we've had 4 civilian injuries and 3 firefighter injuries. The areas that they were able to canvass, they did discover 32 destroyed homes and 6 damaged homes. And we expect those numbers to increase. Umangat sa world's number 18 ang Pinay tennis sensation na si Alex Ayala para sa Women's Tennis Association o WTA rankings. Ito na ang bago at pinakamataas na ranking na naabot ni Ayala sa kanyang tennis career. Nauna nang nakamit ni Ayala ang kanyang kauna-unahang WTA title matapos ang kanyang makasaysayang panalo sa 2026 Mudabadala DC Open. Sa kanyang Instagram story, ibinahagi ni Alex ang kanyang proud moment kung saan nakasaad ang captions na turned 18 twice in this lifetime. Sa ngayon ay naghahanda na ang Pinay tennis star sa kanyang pagsabak sa papalapit na US Open.
Pinagtagpo sa pagdiriwang ng ika-12 taong anibersaryo ng Wish 1075 ang dalawang henerasyon ng musika at mga awit sa Wish Date Concert, isang kwento rin ng pag-ibig, pag-aalaala at pagpaparaya ang handog ng istasyon sa mga taga-subaybay sa pagtatanghal na pinamagatang Wish Date and Changing Glass. Narito ang ulat ni Mia Alonzo. Mga awiting bahagi na ng alaala, mga awiting sumisikat pa lang, at mga himig na binabalik-balikan ng bawat henerasyon. Ang paghahatid ng musika at pagbibigay ng pagkakataon sa mga bagong sibol ng talento at kwento ang bumuo sa 12 taong nagdaan sa biyahe ng Wish 107.5. Kaya naman sa pagdiriwang ng anibersaryo ngayong taon, pinagsama ng Wish 107.5 ang mga musika at mga awit ng bawat henerasyon sa OPM industry upang alalahanin at tawirin ang noon at ngayon sa isang gabi ng musika, pag-ibig at pelikula. Isang kwento ng pag-ibig ang inilahad ng Wish 107.5 sa natatanging pagtatanghal ng mga batikang mga awit, ang OPM hitmaker na si Renz Verano at ang Queen of Concert na si Pops Fernandez. I love it. I love the idea actually. Ang ganda ng idea na aside from the story, kasi nung kinukwento nila, nag-meeting kami, tinatry ko siyang i-picture, no? So, galing. I mean, everything is done well. The editing, alam mo yon, the scoring, the story. Ang ganda nung mix ng iba-ibang sounds. Kasi syempre may iba-iba na kaming sound, diba? So, iba-ibang sound, iba-ibang style of singing, iba-ibang artist, all in one show, in one concert. Kakaiba to dahil always napakaganda ng reception lagi ng crowd natin, ng audience natin. Kaya tuwing may imbita ninyo ako rito, always willing ako, always with open arms. Binigyan naman ng ibang kulay ng mga bagong henerasyon ng OPM, gaya ni Diwata at ng The Ones, ang nakakaantig na kwentong pinagbidahan ni Sijan Haranilla, Yuki Takahashi, Aljon Mendoza at Monina Lawrence. Para sa The Ones, hindi na bago sa kanila ang kakaibang konsepto ng pagtatanghal sa Wish Day. Honored po kami dahil kasama namin yung Wish mula nung kami nagsisimula pa lamang. In fact, Wish was the very first one who produced our first concert here in Araneta. So very sentimental sa amin itong lugar na to. So to be back here performing for Wish again, parang ramdam namin na kami bahagi ng pamilyang ito. And to be celebrated by the Wishers is something that we will always be grateful for. Isa namang natupad na pangarap para kay Diwata ang makasama sa pagtatanghal sa Araneta Coliseum ang mga veteranong mga awit at maiparinig sa kanila ang sarili niyang estilo ng musika. Sobrang honored po ako na makasabay sila sa stage. Like sa mismo sa event na ito, parang kasi nung bata ako, parang napapanood ko lang sila sa TV, sinasabayan ko silang kumanta, tapos parang sabi ko one day, kahit mapanood ko man lang sila na kumanta, like in person, okay na ako, masaya na ako. Pero ngayon na nakikita ko sila mag-perform habang ako rin isa sa mga performers, sobrang nakakataba ng puso yun. Kaya, thank you so much, Wish, sa opportunity na ito. Mula sa mga awiting puno ng kilig at pag-asa hanggang sa mga himig na kumurot sa puso, naging bahagi ang musika sa pagpapalalim ng emosyon ng bagong Wish Date story na Unchanging Glass. Tampok sa Wish Date ang Unchanging Glass, na kwento ng pag-ibig na sinubok ng pagbabago, paghihintay at mga alaalang masakit man ngunit hindi mapakawalan. Sa pagitan ng mga eksena, musika ang nagsilbing wika ng mga damdaming pilit na itinatago ng mga karakter.
Tampok din sa wish date ang orihinal na komposisyon na pinamagatang Hourglass bilang official soundtrack ng 12th anniversary ng Wish 1075. Ako, kaya rin ako napao syempre kasi kakaiba siya. And then ito na nga, nung after namin gawin yung eksena, tapos biglang may kumanta, mas naiintindihan ko yung message na gusto nilang iparating na mas naramdaman mo yung gustong sabihin ng character. Pero in terms of music naman, kaya yun po, masaya yung experience. I can really feel the connection with the audience with the acting and the song itself. I feel like baka naramdaman nila they were in the scene with us. So, di ba? Like, we brought them in. Samantala, may unchanging wish naman ng ilang OPM singers para sa kanila at sa musikang Pilipino. Unchanging yung support ng Wish sa amin. Sana yung mga kauna-unahong classic na mga kanta, sana ibalik. Siguro yung bawat lyrics ng OPM, maski na iba't ibang style or phrasing or whatever, it's still the lyrics that you have to listen to and understand. I think that's part of it na ayoko mag-change yun. Siguro yung sa akin, sana hindi tayo mapalitan ng AI. Yun, sana manatili pa rin yung puso natin ng mga artists sa paggawa ng music. Magkaiba man ang henerasyon at estilo, iisa ang mensahe ng musika. Magbago man ito ng tunog, bilis at tono. Musika ang nagdurugtong sa mga puso at emosyon ng publiko na siyang itinataguyod ng Wish 1075 hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Dear Dr. Clark. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng Mateo 5:42 na nagsasabi, bigyan mo ang sa iyo'y humihingi at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. TVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali po.